Nagtamo ng mahigit 30 saksak sa katawan ang estudyante sa Cebu na natagpo ang patay sa loob ng septic tank na kanyang paaralan. Ang suspect sa krimen, ang gwardiya ng eskwelahan na dati na raw kinalbo ang biktima. Nakatutok si Jam, si Sante Kaiko. Sa kuhang ito noong Sabado sa Danao City, Cebu, makikita ang gwardiya ng Cogon Norte Elementary School na si Jessie Mediquillo. Suspect siya sa pagpatay sa 14 anyos sa estudyanteng si Tessa Marie Igay. Ayon sa isang residente, tila hindi mapakali ang suspect noon at marumi ang katawan. Nitong Lunes, natagpuan ang bangkay ni Tessa sa loob ng isang septic tank sa likod ng eskwelahan. Natuklasan ito nang suriin ng ilang tauhan ng eskwelahan ang lugar. Daghan ng libungo, daghan mga langaw. Ang daming langaw. Pinuntahan ko kaagad. Tapos ang baho. Hala, may patay dito. Nireport agad namin. May nakita ring tubo, kutsilyong may dugo at damit na pinaniniwalaang sa biktima na tinangka pa raw sunugin. Meron din daw mga patak ng dugo sa guardhouse. Atong makitaan dito sa guardhouse, maraming dugo talaga. Tapos sa second building area, may mga dugo sa dingding, parang kamay. Base sa resulta ng autopsy, nagtamo na 34 na saksak si Tessa. One big stab wound on the left side of the body, and several other smaller stab wounds on the left side of the body and on the chest. No? Nakita rin natin marami siyang stab wound sa neck. Naaagnas na ang katawan ng biktima kaya hindi pa matukoy kung minales siya ito. Ayon sa pamilya ng biktima, 9 anyos pa lang doon si Tessa, binibigyan na ito ng suspect ng perang panggastos at sa pag-aaral. Binibigyan siya ng baon sa eskwela, parang naging ganyan ang sitwasyon. Pangalawa sa 3 magkakapatid si Tessa at iniwan daw sila ng kanilang ina noong maliit pa sila. Naging malapit daw ang biktima sa suspect. Pero nito March 25, ipinablotoy ng pamilya ni Tessa ang suspect nang kalbuhin nito ang dalagita. Allegedly, kining atong biktima. Allegedly, itong biktima lagi raw pinapagalitan ng gwardiya dahil sumasama sa barkada at gumagala. Dahil bata pa, umaalis talaga. Kaya ito raw, isa sa mga rason ng suspect, kaya niya ginupitan ng buhok. Mula noon, pinatira si Tessa sa kanyang tiyahin sa Lapu-Lapu. Pero hindi raw alam ng pamilya na bumalik ito sa Danao at sumama sa suspect na pinaghahanap na ngayon. Surrender lang kaya ron. Sumuko ka na lang para mabigyan ng hustisya ang anak ko. Jam si Sante Kaiko, nakatutok, 24 oras.